Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So yung Kitab Tauhid insyaAllah, chapter 32, Babu Qawlillahi Ta'ala, ang kabanata tungkol sa sinabi ni Allah, innama dhalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ito ay matatagpuan sa Surah Ali Imran, verse 175. So napakainam ng aya na ito kasi at saka nung kabanata na rin na ito. Kasi ang kabanata na ito ay nababanggit pagkatapos nating matalakay ang tungkol sa pagmamahal. Pagmamahal nung nakaraan, tapos ngayon naman ay takot. So ibig sabihin, may kinalaman pa rin sa akida kahit ang ating mga damdamin. Kahit ang ating mga damdamin ay may kinalaman sa ating mga paniniwala, insyaAllah. Kaya hindi maari ng tao ay magkakaroon ng basta-basta na lamang na kahit anong damdamin nang hindi naayon sa batayan. Nang ibig sabihin nito, tayo kung magkakaroon man tayo ng damdamin ay marapat na ito ay rasyonal at hindi damdamin na bulag na nararamdaman lamang natin sa ating mga sarili. Saan mang bagay, tungkol saan mang bagay. Dahil maraming mga pagkaligaw sa totoo lang, ang ugat ng mga ito ay damdamin. Ang ugat ng mga ito ay damdamin. Kahit ang shirk na nagsimula doon nga sa ummah ni Nuh alayhis salam, nilinlang sila ni Satanas dahil sa kanilang damdamin ng pagmamahal, pagpapahalaga sa kanilang mga ninuno. At kahit sa usapin ng halimbawa paniniwala ng mga tao sa mga multo, sa kagustuhan ng mga tao na makita o makasama o makausap ang kanilang mga namayapang mahal sa buhay o namatay na mahal sa buhay, sakdulang maniniwala sila sa multo. Kahit pa ang mga ito ay kumbaga artificial o malinaw na pinaglalaroan lang sila ng mga tao at mga demonyo, naniniwala sila sa mga multo. So mahalaga para sa Muslim na nakokontrol niya ang kanyang damdamin. Lalong-lalo na kung ang damdamin na ito ay maaring magdudulot na siya ay lumalabag na pala sa matuwid na akida, sa matuwid na pananampalataya at paninindigan sa relihiyon na ito. So dito, man huwa al-mukhatabu fi hadhihi al-ayah wa mal maqsudu bisyaitan. Sino ang kinakausap ni Allah dito sa aya na ito? Kanino niya ito kumbaga binabanggit? At sino o ano ang tinutukoy dito na syaitan? Wa mal muradu bi awliyaihi. At ano ang layunin o aral mula sa aya na ito. Sa nababanggit, al-mukhatabu fi hadhihi al-aya al-mu'minun. So malinaw dun sa aya na ang aya na ito ay para sa mga mananampalataya, lahat-lahat. Na mas marapat na katakutan natin si Allah kaysa kay Satanas at sa kanyang mga kampon. Dahil kahit ang kanyang mga kampon, tinatakot din ni Satanas. Kahit ang kanyang mga kampon ay tinatakot din ni Satanas. Kaya mas dapat tayong matakot kay Allah. Hindi nga nangyayari kapag ang tao ay mahina ang kanyang pananampalataya at lalong-lalo na kung mahina ang kanyang kaalaman, wala siyang nalalaman sa relihiyon na ito, kahit siya ay Muslim, katatakutan niya kung ano-ano na lang. Katatakutan niyang multo, katatakutan niya ang kulam, katatakutan niya ang usog. Nakatakot naman talaga mga ito, kumbaga. Pero mas nananalig tayo kay Allah na hindi tayo mapipinsalan ng mga ito. At syempre, mas natatakot tayo kay Allah. Natatakot tayo kay Allah na kumbaga hindi tayo maapektuhan ng mga bagay na ito.
Dahil nga magiging dulot ng takot natin kay Allah na hindi tayo magpapaapekto basta-basta sa mga bagay na ito. Ay ibig ko sabihin dito, halimbawa, kung yung mananampalataya nakakaramdam siya ng takot sa pagdaan sa isang kalsadang madilim patungo sa masjid, dahil sabi-sabi ng mga tao may multo, mas katakutan natin si Allah na hindi tayo makapunta sa masjid kaysa doon sa dumaan tayo sa kalsadang madilim. Pero kung may iba pang mga, kumbaga, dapat katakutan doon, halimbawa meron dong ahas, kung meron dong maaring tambayan yun ng mga kriminal, tambayan ng mga adik, yun maaring pinahintulutan yun na takot. Pero takot sa mga kababalaghan ay mas dapat nating katakutan si Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil walang matatakasan, palayo sa mga bagay ni ito, sa pinsala na dulot ni Satanas at ng kanyang mga kampon, liban na lang tungo kay Allah. Liban na lang tungo kay Allah. Kung nais natin na maprotektahan tayo laban kay Satanas at sa kanyang mga kampon, mas dapat tayong manalig kay Allah sa pamagitan ng pagkakaroon ng takot kay Allah at pamagitan ng higit pang pananalig at pagpapakupkop sa Kanya. So para ito sa lahat ng mga mananampalataya. Wal maqsudu bis syaitani iblis. At ang tinutukoy dito ng syaitan, si iblis mismo, ang pinuno ng mga demonyo, kumbaga. Ang pinuno ng mga hindi mananampalatayang jin, na ang kanyang relasyon sa kanyang mga na ang kanyang relasyon sa kanyang mga kampon ay ang takutin sila. At gayon din, wal muradu bi awliyaihi hisbuhu wa junduhu wa a'wanuhu. At ang tinutukoy naman na awliya o syaitan, mga kakampi o mga kampon ni Satanas, ang kanyang grupo, ang kanyang mga sundalo, at kanyang mga tagatulong. Engkanto man o tao. Sila yung tinutukoy dito na awliyao at syaitan. So maaring mangyari na ang tao ay awliyao syaitan. Unang-una sa kanila, syempre mga kuffar, at syempre sino man na nagpapatupad o nagagamit ni Satanas sa kanyang mga pakana. Sino mang tumutupad sa mga pakana ni Satanas o nagagamit niya para matupad ng kanyang mga pakana, yun ang awliya o syaitan. At maaaring mangyayari ito kahit Muslim. Kahit nagpapakilalang Muslim, kung siya ay nagiging instrumento na matupad ang mga pakana ni Satanas sa pagliligaw sa mga tao, sa paglaganap ng kalaswaan, ng kahalayan, o pagpapalaganap ng fitna sa mga tao, syaitan yun, o kampon ni syaitan, kampon ni Satanas. Sumunod na nabanggit dito, ishrah hadhil aya wa bayyin munasabataha li kitabit tauhid. Ipaliwanag daw ang aya na ito at linawin ang kinalaman ng aya na ito sa kitabut tauhid. So di ba ang aya na ito ay may kinalaman sa damdamin. May kinalaman sa damdamin. So dito nga, yung tinutukoy na awliya o syaitan, maaring tao o maaring demonyo. At yung kahulugan naman ng aya na ito, at ang kinalaman nito sa kitabut tauhid, yukhbirullahu ta'ala anna syaitan yukhawwiful mu'minina bi awliyaihi wa yu'adhimuhum fi sudurihim wa nahallahu al-mu'minina an yakafu gairahu wa amrahum an yaksiru khawfahum alallahi fala yakafuna ahadan sawa. Singa, ang kahulugan daw ng aya na ito. So bukod doon sa kahulugan na, kumbaga, tinatakot ni Satanas yung kanyang mga kampon, isa sa mga kahulugan din nito ay tinatakot ni Satanas ang mga mananampalataya sa pamagitan ng kanyang mga kakampi. So tinatakot ni Satanas ang mga mananampalataya sa pamagitan ng kanyang mga kakampi. Na ang takot na ito na nararamdaman ng mga mananampalataya sa mga kampon ni Satanas
ay nagiging mas matindi sa puso ng mga mananampalataya. Sa iba't ibang mga kaparaanan, lalong-lalo na nga kapag napag-uusapan ng kababalaghan. Di ba ngayon, uso yung madalas na pipicture ni Jessica Soho yung mga kababalaghan. Tapos naimbitahan, parang wala na ngayon si Ed Caluwag, Parang wala na si Jessica Soho, hindi na siya naiimbitahan. Pero pagka ganun, di ba, makikita natin sa mga tao, pareho yung magiging epekto nito, Musliman o hindi Muslim. Talagang katatakutan nila yung mga ganung mga kwento. At nga si Satanas, ginagawa nga niyang nakakatakot talaga ang kanyang mga kampon para sa mga mananampalataya. Ginagawa niyang nakakatakot ang kanyang mga kampon sa mga mananampalataya. Na kumbaga para sa mga nakakakita sa kanyang mga kampon, pinagmumukha niya na sila ay magiging mas nakakatakot. Kaya nga mahigpit na sinabi ni Allah, agad-agad sinabi niya pagkatapos ng aya na ito, kaya huwag ninyong katatakutan ang sinuman liban sa Kanya. Na huwag, kumbaga, utos ni Allah na wala tayong katatakutan liban sa Kanya dahil kung matatakot ang tao sa iba pa liban kay Allah, magiging epekto nito, mababawasan din ang takot natin kay Allah. Intindihan nyo, kung natatakot tayo sa syaitan, halimbawa, yung takot na yun na inilalaan natin sa syaitan o sa kanyang mga kampon, kumbaga makakabawas sa takot natin kay Allah. At yun nga, sukdulan na maaring ang abot ito sa shirk o sa pagkakagawa sa mga ipinagbabawal. Pagkakagawa sa mga ipinagbabawal. Kasi halimbawa niyan, yung tao natatakot siya na, kumbaga, natatakot siya na malugi yung kanyang negosyo. Kaya ginawa niya ng utang sa bangko ng may riba. O di natakot siya kay Satanas at sa mga kampon ni Satanas, sa halip na katakutan niya si Allah. So ganun ang mensahe ng aya nito. Yun nga, فَلَا يَخَافُونَ أَحَدًا سَوَاهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ لِأَنَّ الْإِيمَانَ يَقْتَدِي أَنْ يُؤَثِّرُوا خَوْفَ اللَّهِ عَلَى خَوْفِ النَّاسِ. So marapat na wala tayong katatakutan liban pa kay Allah. O kaya marapat na hindi tayo matatakot sa iba na katulad ng takot natin kay Allah. Kahit pa mananampalataya, dapat mapaalalahanan tungkol dito. So dapat ang mga mananampalataya mapapaalalahanan din tungkol dito. Dahil ang pananampalataya ay nangangahulugan, nauunahin natin dapat ang takot kay Allah kaysa sa takot sa mga tao o takot sa mga demonyo o ano paman. Wa munasabatu hadhihi al-aya li kitab at-tauhid annaha dallat ala wujubi ifradillahi bil khawfi li'annahu ibadatun fasarfuhu li ghayrillahi syirkun yunafi at-tauhid. At ang kinalaman ng aya na ito sa kitab at-tauhid ay ito ay tumutukoy sa obligasyon na ang takot ay itutuon lamang natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. O primarily itutuon natin kay Allah. Kasi pwede naman matakot sa mga bagay na nakakatakot naman talaga. Kasi meron tinatawag na khawfut tabi'i na mababanggit din dito. Merong takot na natural o normal. Takot mo na malunod, takot mo na madisgrasya, takot mo sa kriminal, takot mo sa mabangis na hayop, takot mo sa sakit. Natural yun. Pero syempre, bagaman umiiral ang mga takot na yun at pinahintulutan, mas magiging matindi ang takot natin kay Allah, inshallah. Sa makatwiran na pagtitimbang, inshallah, sa pagitan ng takot natin kay Allah at takot natin sa iba pang bagay. So, halimbawa nga yan, yung masjid nga kanina, di ba? Papunta ka ng masjid, yung dinadaanan mo madilim. Pero doon sa kalsada na yun, nakakita ka ng dapat nga talagang katakutan. Nakita mo yung hold-upper, naghihintay doon. Huwag ka nang dumaan doon. Hindi mo pwedeng iisipin na mas katatakutan mo si Allah, kaya dadaan ka doon. Hindi ka natatakot sa hold-upper. Hindi na yung makatwiran na pagsasakatuparan ng takot kay Allah. Ang lahat ng batas
sa Islam o lahat ng paniniwala sa Islam, ang pagsasakatuparan dito ay dapat makatwiran at hindi dapat magdudulot ng pinsala. Hindi dapat magdudulot ng pinsala sa mga tao, inshallah. Sa lahat ng gawaing pagsamba, kung titingnan nga natin, di ba? Kung di mo kaya magsala ng nakatayo, magsala kang nakaupo. Kung di mo kaya, magsala ka ng nakahiga o nakatagilid. Kung di mo kayang pumunta ng masjid, dahil sa sakit, matinding sakit, o meron kang kinatatakutan, pwede kang magsala sa bahay. At iba't iba pang bagay na katulad nito. Obligado na itutuon natin ang takot kay Allah, higit sa lahat, dahil ang takot ay isang uri rin ng pagsamba. Ang takot ay isang uri rin ng pagsamba. Kasi kapag merong kinatatakutan ang tao, lalong-lalo na kung ang takot na ito ay merong kalakip na paggalang o pagmamahal, katulad ng takwa ng tao kay Allah, yun ay pagsamba nga. At ang pagtutuon nito sa iba paliban kay Allah ay shirk na tumataliwas sa tauhid. Halimbawa niyan yung mga kuffar, bilang halimbawa, natatakot sila sa kanilang mga rebulto. Na kapag hindi nila ito naiparada, o kapag yung kanilang mga rebulto hindi nila naalayan ng iba't ibang mga iniaalay nila ng mga bulaklak o mga ano pang nakagawian, halimbawa sa kanilang mga piyesta, meron itong kalakip ng takot naman nila na darating sa kanilang sakuna. May mga ganyang mga paniniwala ang kuffar. Kapag hindi sila nakapag-alay ng sapat na alay sa kanilang mga poon, sa kanilang mga rebulto, ay daratnan sila ng sakuna. At hindi ito marapat. At ito nga ay taliwas. Na taliwas sa tauhid, waliyadu billah. Sumunod na usapin, ariful khawfa wadhkur anwa'uhu ma'abayani hukmihi. Ibigay daw ang kahulugan ng khawf, ng takot, at banggitin ang mga uri nito kasama ang pagbabanggit sa mga hatol dito. Sa sinasabi, al-khawfu huwa al-faz'u wal-wajlu wa tawakku'ul uquba. Ang takot daw, ito ay ang faza at ang wajal. Yung faza at ang wajal, kumbaga ito yung pagangamba. Ito nga talaga idamdamin. Ito ay kumbaga nangangamba ka at kaugnay din ng takot na umaasa ka na may darating sa iyong parusa kapag hindi natuwa sa iyo yung kinatatakutan mo. Yun ang takot. At applicable ito sa lahat. Yung kahit halimbawa kinatatakutan mo man tao o kinatatakutan mo engkanto, kinatatakutan mo yung poon na rebulto ng Diyos-Diyosan, yun ay takot na may tuturing. Halimbawa yung tao, di ba, natatakot sa tao, sa kapwa niya tao, na kapag nakagawa siya ng hindi nagugustuhan nito, mapaparusahan siya. Halimbawa yung anak, natatakot siya sa kanyang magulang, na kapag sumuway siya rito, mapapalo siya. Takot yun. Yung tao na natatakot sa engkanto, halimbawa, o natatakot siya na baka maapakan niya yung bahay ng engkanto, o madaanan niya, o umihi siya dun sa puno na may nakatirang engkanto, natatakot siya na maparusahan siya, takot din yun. At yung takot sa poon, na katulad na nabanggit ko kanina, na kapag hindi sila nakapag-alay ng sapat, darating sa kanila yung sakuna, mga baha, bagyo, lindol, at kung ano-ano pa, takot din yun. Pero siyempre, merong takot na iba't ibang uri. Merong iba't ibang uri ng takot. At hindi lahat ng takot ay haram. Hindi lahat ng takot ay haram. Sige nga, al-khawfu arba'atu anwa. So meron daw 4 na uri ng takot. Meron daw 4 na uri ng takot. At ang 4 na uri ng takot na ito ay kumbaga hinati-hati ng mga scholar, depende sa kung sino ang kinatatakutan at kung anong klaseng takot ito na nasa kanyang puso. So ito yung hinati nila sa 4. Unang-una, ito yung khawfullah, ang takot kay Allah.
Pangalawa, khawfus sir, yung lihim na takot. At ang lihim na takot na ito na yung lihim na takot na kumbaga na may kinalaman sa mga kababalaghan. Yung takot sa multo, aswang, o ano paman. Pangatlong takot, o khawf, an yatrakal insano ma yajibu alayhi. Khawfan min ba'din nas. Ang hindi pagsagawa ng tao ng obligado sa kanya dahil sa takot niya sa mga tao. Hindi pa natin binabanggit yung hukom kung ito ba ay wajib o haram o ano paman. In-enumerate pa lang natin. So ulitin natin, una, takot kay Allah. Pangalawa, lihim na takot at ito yung generally may kinalaman sa kababalaghan. At pangatlo, ang pag-iwan ng tao sa wajib na gawain dahil sa takot. Dahil sa takot sa tao o maaaring iba pang dahilan. At pang-apat, al-khawfut tabi'i, ang natural na takot ng tao. So dito, sa apat na ito, kumbaga, inati-hati ito ng mga scholar kasi ito yung totoo na mga bagay-bagay na kinatatakutan ng mga tao. At maring iba't iba rin ng uri ng tao na nakakaramdam ng takot na ito na apat. Halimbawa niyan, yung khawfullah, yung takot kay Allah, ito ay nararamdaman lamang ng mananampalataya. Ang kuffar, hindi nakakaramdam ng takot kay Allah. Tapos yung khawfus sir, yung lihim na takot o takot sa mga kababalaghan o iba pang mga tao na nakakatakot, kumbaga. So maaring ito'y nararamdaman pareho ng mananampalataya at hindi mananampalataya. At pangatlo, yung pagtalikod ng tao sa wajib dahil sa takot niya sa tao. So maari rin na mangyayari ito sa mananampalataya o hindi mananampalataya. At yung khawfut tabi'i, yung pang-apat, natural na takot, pareho rin itong nararamdaman ng mananampalataya at hindi mananampalataya. So ang ibig sabihin ko rito, ang takot ay normal sa kahit sa mananampalataya. Pero mahalaga ay nauunawaan niya kung sino o ano ba ang marapat na katakutan. At marapat na ang takot niya ay makatwiran niyang isinasabuhay. At hindi ito magiging sagabal o balakid o hadlang sa pagiging Muslim niya. Lalong-lalo na hindi nito malalabag ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So banggitin muna natin yung una, insyaAllah, tapos yung natitira, kunin na lang natin next week. Yung una, khawfullahi, ta'alluhan wa ta'abbudan lahu wa taqarruban ilayhi. Ang mananampalataya, so sinabi ko itong number 1, mananampalataya lang ang nakakaramdam nito. Dahil ang kanyang takot kay Allah ay dulot sa pagkilala kay Allah sa kanyang pagiging Diyos. Na ang kanyang takot na nararamdaman kay Allah ay dulot ng kanyang pagkilala na siya ay sumasamba kay Allah, ibig sabihin nagpapakumbaba siya kay Allah at kinikilala niya na si Allah ay magagantimpala sa kanyang mabuting gawain at magpaparusa sa kanyang masasamang gawain. Ito yung ibig sabihin dito ng ta'abbudan. Kumbaga ginagawa mo ito bilang ibada, bilang pagsamba. At ang ibada nga, di ba, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu min al-aqwali wal af'ali al-zahira wal batina. Ang ibada, itong tumutukoy sa anumang bagay na minamahal at kinalulugdan ni Allah na napapabilang dito ang anumang gawain o mga pananalita na hayagan o lihim. So ititukoy dito na ta'abbudan. Lahat ng bagay ginagawa natin dahil sa, kumbaga, lahat ng ito, lahat ng pagsamba, ginagawa natin sa pag-asa na magantimpalaan tayo ni Allah at sa takot natin na maparusahan tayo ni Allah kapag hindi naman natin ginawa. So naroon pa rin kalakip nito ang takot. At taqarruban ilayhi, pagpapalapit kay Allah. Wa huwa min a'dami wajibatil iman. Ang takot kay Allah, ang isa sa mga pinakadakila
na wajib sa iman. So para maituring ka na meron kang tunay na iman, pananampalataya kay Allah, dapat ngang may takot ka sa Kanya. Kasi kung wala kang takot kay Allah, hindi mo maisasakatuparan ang tunay na pagsasakatuparan ng iman. Kasi halimbawa gumagawa ka ng mabuti, pero hindi mo naman kinatatakutan ng parusa ng paggawa ng masama, hindi mo rin iiwasan ang paggawa ng masama. At maaaring hindi mo na rin pahalagahan ng mabubuting gawain kasi hindi mo iniisip na ang pagtalikod sa mabuting gawain ay haram din. Kasing haram, di ba nabanggit ko na ito dati pa, ang haram hindi lang ito yung paggawa ng ipinagbabawal. Ang hindi paggawa ng wajib, haram din. Ang haram ay hindi lang yung paggawa ng ipinagbabawal, ang hindi paggawa ng wajib ay haram din. At sino ang nasasadlak sa hindi paggawa ng wajib? Yung hindi natatakot kay Allah. O kulang ang kanyang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. So tutuloy natin ito inshallah next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.